Naghahanda na raw ang Overseas Workers Welfare Administration ng temporary shelter para sa mga OFW na posibleng mabiktima ng umano'y laglag bala modus sa airport. May mga piskal na rin daw na itatalaga sa Pasay para tumimbang kung lehitimo ang nahuhulihan ng bala sa kanilang bagahe. Balitang hatid ni Ian Cruz, exclusive. Bumuo na ng Special Task Force ang Pasay City Prosecutor's Office para hawakan ang mga reklamo laban sa mga mahulihan ng bala sa paliparan. 7 piskal daw ang itatalaga sa paliparan na on-call araw man o gabi. Sa ganitong paraan, matitimbang daw agad ng isang piskal kung lehitimo ang reklamo sa isang naaresto. Paggabi, hihintayin pa nila kinabukasan, nakakulong yung tao. So kung may naka-duty na piskal, pwede na siyang tawagan ng alas 12 ng gabi, then pwede niyang i-release yung tao kung walang probable cause. Simula Enero hanggang sa kasalukuyan, nasa 68 na ang tinanggap na reklamo ng Pasay Prosecutor's Office kaugnay sa mga nahulihan ng bala sa NAIA. Sa nasabing bilang, 36 ang kinakitaan ng probable cause kaya naisampa sa korte ang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Pero ang 20 anyos na Amerikano na si Lane Michael White na nahulihan ng bala noong Setyembre, iginigiit na tinaniman daw siya ng bala ng 2 screener ng OTS habang ang isang pulis naman ang nangikil ng 30,000 piso kapalit na wala ng kaso. Nasa court na din the accused White filed a motion for reinvestigation. Nag-grant ba? Hindi ako alam kung anong resolution ng court pa. Babalik sa inyo yun? Babalik sa amin yun. For reinvestigation. 24 naman ang na-release for further investigation. Kabilang na ang 5 nahuli noong Martes. Samantala, 6 naman sa mga reklamo na nahulihan ng bala ang na-dismiss na ng piskalya. Kung minsan yung balang ay hindi serviceable, walang pulbura, yun. O walang hindi kumpletong evidence ng police, walang ballistics test result. That is enough for us to dismiss. Sa bilang na ito, mayroon ding mga overseas Filipino workers o OFWs. Kaya naman nagpahiwatig ng pagkabahala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA lalo pat parating na ang holiday season kung saan maraming kababayan natin ang magbabalik bansa. Kaya para hindi raw mabahala ang mga kababayan, inalerto nila ang mga kawani na nakatalaga sa airport para umalalay sa mga OFW. Maghahanda rin daw sila ng temporary shelter para sa mga posibleng maging biktima ng laglag bala. Ian Cruz, GMA News.